Maligaya ang pakikinig sa Kabanata 1 sa nakakatindig balahibong mga kwento. Mga istoryang nababalot ng kababalaghan. Sa isang malayong probinsya, may isang lalaking nagngangalang Chichi na naninirahan sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga malalakas na pagkakatok sa kanyang pinto. Sa umpisa, hindi siya masyadong nababahala dahil iniisip niyang baka may mga bisita lamang o baka may mga hayop na naglalaro sa labas ng kanyang bahay. Gabi na! Ano't may naglalaro pa din sa labas? Ngunit habang tumatagal, naging nakakabahalan na ang mga pagkatok na iyon. Tuwing madaling araw, sa gitna ng kanyang pagkakatulog, bigla na lang siyang magigising sa malalakas na tunog ng pagkatok. Sino ka bang kumakatok? Magpakita ka! Sa tuwing bubuksan niya ang pinto, wala siyang makikitang tao o anumang palatandaan ng ibang tao sa paligid. Isang gabi, pagod na siya sa paulit-ulit na pagkakatok na iyon. Sa wakas, makikita na din kitang kumakatok-katok sa pintuan ko. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Nag-isip siya ng isang mabuting plano at nagtungo sa puno ng kahoy na matatagpuan sa likod ng kanyang bahay. Doon, nagtago siya at nagmamasid sa kanyang bahay. Naghihintay na makita kung sino ang patuloy na nagpapakatok sa kanyang pinto. Teka, sino yung taong yun? Ano't ganyan ang kanyang suot at may hawak na kandila? Sa kanyang pagkakatago, napansin niya ang isang taong nakaputing damit na may hawak na kandila. Sa takot at pagkagulat, hindi niya napigilan ang sarili na mapasigaw. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ngunit ang taong nakaputing damit ay hindi nag-react sa kanyang sigaw. Sa halip, ito ay patuloy na nagpapatuloy sa pagkatok sa pinto. Nang matapos ang pagkatok, sinundan niya ang taong nakaputing damit na dinala siya sa isang grupo ng mga taong nakasuot din ng puting damit at may hawak na kandila. Napansin niya na ang mga taong ito ay nag-iinsyat ng isang ritual. Sa gitna ng ritual, nagulat siya nang makita ang mga lumilipad na taon. Ang mga ito ay tila humalimuyak ng kakaibang kapangyarihan at kababalaghan. Nagtakot at nagtataka. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Ano ang ginagawa niyo? Bakit may mga lumilipad na ataol? Tanong niya sa grupo. Ngunit wala sinuman ang nagpapapansin sa kanya. Parang hindi nila naririnig ang kanyang mga salita. Ang ritual ay patuloy na nagpapatuloy at ang mga lumilipad na atol ay patuloy na umaandar sa paligid. Sa takot at pangamba, nagdesisyon siya na tumakas. Hinayaan niyang magpatuloy ang ritual habang siya ay lumalayo. Sa kanyang pag-alis, nararamdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa lugar. Itim na kapangyarihan. Ang mga dilim at mga anino ay nagtudulot ng kakaibang takot sa kanyang puso. Habang naglalakad siya palayo, naisip niya ang mga salitang, Kailangan kong lumayo dito. Hindi ako ligtas dito. Sa kanyang pag-alis, hindi na niya nagawang lumingon. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pangamba. Mula noon, hindi niya kailanman nararamdaman ang mga pagkatok sa kanyang pinto. Ngunit, ang alaala ng mga lumilipad na ataol at mga taong nakaputing damit ay hindi na maaaring mapura sa kanyang isipan. Ang kwento ng babaeng iyon ay nagpatuloy sa mga taong naninirahan sa probinsya. Hanggang sa ngayon, ang mga kwento ng mga lumilipad na ataol at mga taong nakaputing damit na may hawak na kandila ay nagpapatuloy na tumatakbo sa kanilang mga isipan.